Hi guys! So for today's video po, dito ulit tayo kay Zerlo. I-share ko lang sa inyo, no, mapapansin nyo, yung personal rate niya is 14.9% na lang. So talagang bumaba po yung ating personal rate, yung pwedeng kitain dito sa kanilang website. Pero tingnan nyo naman yung mga nakapag-transact na pa rin kay Zerlo. Marami pa rin pong gumagamit ng website na to kasi talaga naman pong kikita ka pa rin talaga. So wala naman kasi tayong gagawin, at least kumikita pa tayo, at least 14.9%, 'di ba? Napakasimple lang naman dito. Magte-trade ka lang, kikita ka na. So, dito mapapansin nyo po yung mga trade na dito kay Zerlo. May mga in process, pero may mga completed na siya. At ito yung kanilang mga earnings. Dito sa baba yan, may $8. At ayan, $8, 8.5, 8.8. Ayan po yung mga earnings nila dito. So, napakasimple. Magte-trade ka lang kinabukasan. Antayin mo yung kikitain mo yung kinita mo dito kay Zerlo. Pasok na yan agad sa yung PayPal. Simple, di ba? So, ganito lang po yan. I-click nyo lang yung tatlong guhit dito sa taas. Tapos, click nyo lang yung make a trade. Ayan. So, dito make a trade. Pipili ka lang. Litecoin na lang guys ang iyong piliin kasi maliit ang exchange rate po nila. Compare dito kay Bitcoin, ito yung exchange rate. Ayan. Dito sa Litecoin, easy lang guys. Halimbawa, dito 50 USD yung gusto mong itry muna sa first day. First day lang tayo ha. Hindi tayo pwede trade dito araw-araw maya't maya. Hindi po pwede kasi doon magi-start yung magtatanong ng PayPal kung bakit ganun yung ating mga yung transaction. Dapat meron tayong skip na ilang araw. Ayan. So 50 at ito na kagad yung magiging profit. Kita mo na kagad 4.55. Kung medyo nabababaan ka, ayan, pwede mong dagdagan $80, 7 ang iyong kikitain. So mahigit na ba yan, 700, not bad, 'di ba? Kung 100 USDT naman, eto 9.09, so nasa 1k na rin yung pwede mong kitain sa isang araw sa puhunan na $100. Okay, so ganyan lang yan. Tapos ilagay mo dito yung iyong PayPal account, napaka-easy. Then tap mo lang to or i-click mo lang tong I agree and then click sell LTC. So, kailangan nyo po ng crypto wallet dito. Halimbawa, Binance. Paano kung wala kayong LTC? So, napaka-basic lang po niyan. Click nyo lang yung funding, tapos P2P. Dito pwede tayong bumili po gamit ang ating mga GCash. Napaka-easy lang. Tapos, buy. Ayan. So, dito, bibili tayo ng USDT. Tapos, yung USDT natin, i-convert natin yan sa LTC. So, halimbawa, pipili ka dito ng GCash, no, mas madali. Pero kung may mga bank kayo, ayan, meron ditong bank transfer. C-Bank, ayan, meron din. BPI, at GoTime, ayan, dito merong Maya, GCash. Pwede kayo mamili po dyan. Pero may limit kasi dito. Kaya pipili kayo dun sa kaya ng inyong budget. Okay, so pipili tayo dyan. Halimbawa, So, halimbawa, ito na lang si Swift Exchange. Ayan. Tapos, meron siyang RCBC, ganyan-ganyan. Tapos, halimbawa, ang limit niya is 2,000 and above. Click mo lang yung buy. Okay? Tapos, ayan. So, ilalagay mo yung amount na gusto mong bilhin. Then, click mo yung buy USDT. Ilalagay mo lang yung mga details na hihingin po dito. And then, after that, i-convert naman natin siya. Click mo lang yung trades, tapos hanapin mo yung convert. Ayan. So, 'di ba bumili tayo ng USDT? Kaya ang pipiliin dito USDT, dito sa baba LTC. Hanapin si LTC. Ayan, tapos i-click mo yung max. Tapos preview conversion and then i-convert mo na siya. Ganun lang kasimple magkaroon ng LTC. Tapos dito, ito yung kanilang address, i-click mo yan. And then balik tayo dito sa Binance, click wallets, tapos spot, then withdraw. At dito, piliin ang LTC, send via crypto network.
And then, paste mo dito yung kinapin mo na wallet address. So, network nga niya is Litecoin. At di balik tayo sa Terlu. Ito naman yung amount ng LTC na kailangan natin. I-click mo ulit siya. Dito mo naman yan ilalagay sa withdrawal amount. So, ayan ang kailangan natin i-deposit sa Terlu. At ito na yung kanyang yung amount, no? Tapos, click mo naman yung withdraw and papasok yan dito sa Terlu. So, dito sa Terlu, guys, dapat etong payment ID, i-copy mo na siya, i-save mo na yan para later on pwede mo ma-check yung status ng ng tinarade mo dito. Ayan. So, close lang yon. Tapos dito sa payment status, dito mo ma-check yung iyong tinarade. So, andito na yung yung details. Ayan. So, once na makapag trade ka na nga, makikita mo dapat yung pangalan mo sa dashboard dito na magkakaroon yan ng status na in process. So ganun lang po siya. If nawala na nga dito yung pangalan mo kasi matatabunan, kaya kailangan yung payment ID masasave mo na siya para anytime you want na ma-check yung iyong status. And then yung kinita po dito, direct PayPal na po papasok yan. Okay, so ganun lang guys ang pagkita dito sa Terlu. If ever nga na gusto nyong mag-try, doon lang muna tayo sa mababang halaga, okay? And then, skip lang tayo, wag mayat-mayain, wag araw-arawin po ang pagte-trade dito. Yun naman lagi talaga yung pinapaalala kahit naman kung sino yung mga nagte-trade dito sa Terlu. Okay, so yun lamang po, maraming salamat.